A day in my life as nagpipiling content creator dito sa social media. May mga ulam pa nga natira sa dala namin kagabi sa may birthdayhan at ito na nga lang talaga ang inulam namin dahil ng oras na nga kami nagising at hindi na nga kami nakapagluto pa. Hindi naman ako mapili sa ulam at buti na lang din hindi din mapili sa ulam itong panganay ko kaya naman kumakain nga lang siya dyan kung ano nga ang meron. Itong bauna na nga lang yung kinainan ko dahil yung nag-iisang plato nga lang namin ay ginagamit nga ng anak ko. Dalawang nga sana yan at tag-isa nga kami ng asawa ko kaso nga lang nabasag nga yung isa nung may nag-overnight nga dito sa bahay. Kaya sa susunod nga pagbibili ako ng plato hindi na nga yung babasagin yung plastic na nga para hindi naman maubos. Simula nga kasi nung nag-asawa ko, gustong-gusto ko talaga yung mga babasagin na gamit lalo na nga pagdating sa kusina. Kaso nga lang kapag may mga anak ka at maliliit pa nga ay mahirap din talaga magpundar ng mga babasagin na gamit. Kaya naman sa susunod na nga ako magpundar ng mga babasagin kapag malaki na nga yung mga anak ko at marunong na nga talagang maghugas ng plato. Nakahubad nga yung anak ko dyan habang kumakain kaya naman hindi ko na nga siya masyadong pinakita sa video. Kapag ganitong tanghaling tapat na nga ay pinapahubaran nga siya ng asawa ko ng damit dahil sa sobrang init nga at ang dami-dami niya nang bungang araw sa mukha at sa katawan. Nang matapos na nga kaming kumain ng anak ko, pinapapunta ko na nga siya sa CR para nga maligo na siya. Sa pa nga niyang mapabuhat dyan papuntang CR dahil nakita niya nga yung sahig na medyo madumi nga at akala niya nga tae yung nagkalat dyan. Buong pagkaakala ko nga ako lang yung maarte pati din pala yung anak ko nagmana sa akin. Kaya nga pala sobrang maputik dyan dahil umulan nga kagabi at pag-uwi nga ng asawa ko dumikit nga yung mga putik sa sapatos niya. Nakita ko pa nga itong mga chinila sa pinatong na nga nila dito sa upuan na DIY ko kaya naman inalis ko na nga yan, pinunasan at winalisan. Pagkatapos ko ang walisan, punasan itong upuan na DIY ko, maya-maya nga ay bumagsak nga ang ulan. Sobrang saya ko pa nga dyan dahil pag ganitong tanghaling tapat nga gustong gusto ko talaga umulan para naman hindi na nga sobrang init dito sa loob ng bahay. Inayos ko na nga rin pala itong mga nakalagay sa gilid ng bintana na mga kung ano-anong pang paganda dahil nakakalat nga siya. Hindi nga kasi talaga maiwasan na hindi magkalat yan dyan dahil kapag kumukuha nga ako minsan hindi ko na nga naayos. Inayos ko na nga, pinunasan itong lamisa pati na nga itong upuan dahil ang daming-daming ang kanin na nakakalat. Kasi kapag kumakain nga talaga kami, may sariling plato nga yung anak ko para naman nga matuto siyang magsubo ng sarili niya. Wala pa rin kasi talagang tatalo sa mga bata na hindi nga binibaby at tinuturuan na nga ng mga bagay-bagay. Pero nasa inyo pa rin naman yan kung paano nyo nga palakihin yung anak nyo. Hindi ko naman kayo ma-judge dahil iba-iba naman tayo ng pagdidisiplina at pagpapalaki sa bawat mga anak natin. Nagwalis na nga rin ako dito sa sahig dahil ang daming-daming ang kanin na nakakalat gawa nga ng si Lorin nga nagsusubo sa sarili niya. Hindi naman kasi talaga maiwasan na hindi nga makapaggalat lalo na nga nag-uumpisa pa nga matuto si Lorin. Pagkatapos ko nga palang walisan yung loob, nagwalis naman ako dito sa labas at inayos na nga itong mga chinilas na nakakalat. Pinanasan ko na nga rin pala yung sahig dahil maraming ang putik na nakadikit. Sobrang pangit nga kasi talaga tignan lalo na nga kakulay niya nga yung tae at papunta pa nga siya sa CR. Baka kasi pag hindi ko nga pinunasan at inalis, baka nga pag may umakyat dito sa bahay, pagkakamalan pa ngang tae at pag-iisipan pa tayo ng dugyot. At pagkatapos naman, inayos ko na nga itong mga unan at tinupi nga itong kumot at pinagpagan nga yung higaan namin. At yun lang naman. Bye-bye!